Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day sa ating mga Same to listeners. you. Miss Sharon, Happy TNK Yes. Day. At Happy Nutrition Month Yes, sa ating wow. lahat. Kasi July, Miss Sharon. Oo. At Happy Nutrition Month nga, katulad ng sinabi mo, Kim, mga ka-TNK. At kung sakaling nagtataka kayo kung bakit tuwing July ay ipinagdiriwang natin ito, may legal basis po tayo na sinusunod natin since 1974 po yan. Ang tagal na, Miss Sharon, sa bisa nga ng Presidential Decree number 491 of 1974 o ang Nutrition Act of the Philippines, ginugunita natin tuwang buwan ng Hulyo ang Nutrition Month. Ang Presidential Decree number 491 of 1974 ang nagtatag ng National Nutrition Council on NNC na siyang lead agency ng Nutrition Month. At simula nga ng 2024, Miss Sharon at mga ka-TNK, ang overarching theme ng ating Nutrition Month campaign ay sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ang PIPAN po, ang mga ka-TNK, ang tumutukoy sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Yung pala yun, Pipan. Yeah. At ngayong taon naman po ay may sub-theme ang Nutrition Month na talaga namang napapanahon. Ito po ay nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Ang ganda naman nun, Miss Sharon. Yes, diba? Kaya sa ating mga ka-TNK, lalo na sa mga nakatutok sa atin sa Radyo Magazine, Capital 104.3 at FM, at maging sa PBS Receiver App, makibahagi po kayo sa ating talakayan ngayong araw. At kung kayo naman po ay nakatutok sa Facebook Live ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM, gayon din sa YouTube channel ng Radyo Magazine, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream at ibahagi ang inyong opinion tungkol sa ating topic. Pero tandaan po natin, lagi nating sinasabi, mga ka-TNK, hindi lamang tayo live tuwing Biyernes dahil may Sabado replay din ang Tinig ng Kababaihan. Abangan ang TNK replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Mangyari lamang po na buksan ang inyong mga TV sa Channel 3 ng TV Plus o Channels 45 hanggang 49 ng For the Box. At kung may oras pa po ang ating mga ka-TNK, naku, dapat maglaan kayo ng maraming oras. Inaanyayahan namin kayong balikan ang ating mga past episodes sa PCW website, PCW YouTube channel, at sa ating Digital God Library. Makikita po ninyo ang mga link sa inyong screen. Ayan, nakikita po sa link sa baba po. Okay, gaya nga po ng mga nabanggit mo kanina, Kim, ang Nutrition Month 2026 ay may sub-theme na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kaya naman, sa episode natin ngayong araw na pinamagatang kalusugan at kalikasan, alagaan para sa nutrisyon ng bayan, pag-uusapan natin kung bakit magkaugnay ang kalikasan at nutrisyon at kung paano
pa tayo makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran upang matiyak na may sapat at masustansyang pagkain para sa lahat. Tama po, Miss Sharon. Mahalagang pag-usapan natin ito dahil ramdam na ramdam natin lahat ng epekto ng climate change. Kapag nasisira ang ating kalikasan dahil sa matinding init, tagtuyot, baha, naku, ang lakas ng ulan kagabi, Miss Sharon. Yes, hanggang kanina. Kaya nga, at malalakas na bagyo, naapektuhan din ang produksyon ng pagkain, correct. kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda, at maging ang nutrisyon ng bawat pamilyang Pilipino. I agree sa sinabi mo, Kim, pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, tumako muna tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para sa ating unang featured God Work, good news po mula sa Ormoc City. Isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Ormoc, katuwang ang United Nations Development Program or UNDP, ang isang inclusive circular economy na nagbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga informal waste workers, kabilang ang maraming kababaihan na maging aktibong katuwang sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapaunlad ng kabuhayan. Tamang-tama sa discussion natin ngayon, Ms. Sharon. Sa halip na maiwan sa laylayan, bumuo ang lungsod ng mga samahan ng mga waste workers na nakatuon sa pagre-recycle at pagproseso ng mga reusable materials, paglikha ng mga produktong mula sa recyclable materials, at pagkukumpuni ng mga gamit tulad ng sapatos, bag, cellphone at appliances upang magamit pa ang mga ito ng mas matagal at mabawasan ang basura. Patunay ang inisyatibong ito na kapag kinikilala at nabibigyan ng pantay na oportunidad ang kababaihan at iba pang marginalized sectors, mas napapalakas hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi pati ang sama-samang pagkilos tungo sa mas malinis, mas inklusibo at mas pantay na komunidad. At mula naman po sa Ormoc, dumako naman tayo sa Maguindanao. Pinag-iisa ng mga kababaihan at kabataan sa Maguindanao ang kanilang mga komunidad sa pamamagitan po ng mga programang pangkabuhayan at entrepreneurship. Sa tulong po ng iba't ibang organisasyon, nabibigyan sila ng pagsasanay sa pagnenegosyo, paglinang ng kanilang mga produkto at pagpasok sa mga mas malawak na merkado upang magkaroon ng mas matatag na kabuhayan. Sa pamamagitan po ng mga programang resilient gardening, vertical farming at food processing, nabigyan ng bagong pagkakataon ng mga kababaihan at kabataang naapektuhan ng kaguluhan na muling makapagsimula. Mula sa kanilang mga ani, nakalilikha po sila ng mga produktong tulad ng banana chips, kangkong chips, wow, ang sarap nito, chili garlic sauce, at iba pang lokal na produkto na nagsisilbing dagdag kabuhayan para sa kanilang mga pamilya. Higit pa rito po, magiging daan din po ang mga programang ito upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa, pamumuno at aktibong pakikilahok. Patunay lang po yan yung mga inisyatibong ito na nabanggit na kapag nabibigyan ng sapat na oportunidad ang kababaihan at kabataan, nagiging instrumento sila ng pag-unlad, pagkakaisa at pangmatagalang kapayapaan sa kanilang komunidad. At para naman sa ating ikatlong featured God Work, good news naman po mula sa ating Korte Suprema. Wow. Patuloy na pinalalakas ng Korte Suprema ang pagsusulong ng gender equality sa hudikatura sa pamamagitan ng pinalawak nitong gender sensitivity training para sa mga hukom at kawani ng korte sa buong bansa. Wow naman! Layunin ng pagsasanay na higit pang mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahang maghatid ng mga serbisyong makatarungan, inklusibo at may malasakit sa iba't ibang pangangailangan ng kababaihan at iba pang sektor. Ipinapakita ng programang ito na ang pagsusulong ng gender equality ay nagsisimula rin sa loob ng mga institusyon. Sa pamamagitan ng gender-responsive na serbisyo, mas napapalakas ang tiwala ng publiko at mas napapangalagaan ang karapatan at dignidad ng bawat mamamayan.
Okay, mula sa Korte Suprema, isang inspiring na kwento naman ng pagbangon ng ang hatid ng ating survivor advocates. Pinangungunahan ng Philippine Survivor Network or PSN na binubuo ng mga adult survivors ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAIC. Tama ba ako, Kim? OSAIC. Ang Hope You Protect campaign upang palakasin ang kamalayan sa mga komunidad at hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang laban po sa mga pang-aabuso sa mga bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan at pakikipagtulungan sa mga paaralan, komunidad at lokal na pamahalaan. Nagsisilbi silang mahalagang katuwang sa pagsusulong ng child protection at pagpigil sa karahasan laban sa mga bata. Patunay lang po ang mga inisyatibong ito na ang pagbibigay ng boses at pagkakataon sa mga survivor ay hindi lamang nakatutulong sa kanilang paghilom, kundi nagbibigay rin ng pag-asa at inspirasyon upang maprotektahan ang iba at makabuo ng mas ligtas na komunidad para sa lahat. At para sa ating huling featured Godwork, good news para sa kababaihang magsasaka. Ayon sa Asian Development Bank Institute o ADBI, mas mapapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong makabangon at makaangkop sa epekto ng climate change kung mas palalawakin ang suporta at pamumuhunan para sa mga kababaihang magsasaka. Sa pag-aaral na isinagawa ng ADBI, ipinakita na magkaugnay ang climate change at gender inequality sa sektor ng agrikultura. Kapag kulang ang kababaihan sa akses sa lupa, makabagong teknolohiya, pagsasanay at iba pang suporta, naapektuhan hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi maging ang produksyon ng pagkain at katatagan ng ekonomiya. Binanggit din sa ulat na kabilang ang Pilipinas sa 10 bansa na pinakaapektado ng climate change sa buong mundo. Ipinapakita ng pag-aaral na ang pamumuhunan sa kababaihang magsasaka ay hindi lamang pagsusulong ng gender equality, kundi isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang food security, climate resilience at pangmatagalang kaunlaran ng bawat Pilipino. Marami tayong mga Godwork news today, ano? At good job po sa lahat ng ating mga kapwa Godvocates sa kanilang mga Godwork. At mula sa ating featured Godwork, alamin naman natin ang tunay na saloobin ng ating mga ka-TNK tungkol sa ating topic ngayong araw. Narito na po ang ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para sa ating Say sa TNK question of the week, nais naming malaman kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, o di ba? Iniba natin, tinig ng kababaihan, ngayon naman tinig ang kalikasan. Ano kaya ang paalala nito tungkol sa ating kalusugan? Nakapost na po ang ating tanong sa PCW Facebook page, official Viber channel at Godvocates Community Facebook group. Mag-react, magkomento at ibabahagi po namin ang inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At upang ipaalam sa atin kung paano nga ba magkakaugnay ang pag-aalaga sa kalikasan at ang mismong pangkalahatang kalusugan ng mamamayan, may makakasama po tayong espesyal na panauhin mula sa National Nutrition Council na dumalaw mismo dito sa ating studio. Siya po ay live na live dito, hindi lang po via Zoom, as in, nandito po siya sa Live na live. Oo, sa ating studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan.
daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. Special shoutout po sa aming Executive Director, Edie Narls. Thank you po for watching. Happy watching po. At para po sa ating episode na pinamagatang kalusugan at kalikasan alagaan para sa nutrisyon ng bayan, ay makakasama natin ang Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Miss Queenie Kyle Wapericua. Hi, Ma'am Queenie! Hello po, afternoon good po. afternoon. Mga ka-TNK at mga ka-nutrisyon. And good afternoon din po sa inyo pong dalawa. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Miss Queenie. Simulan po natin sa pinakaugat ng ating paksa. Paano po nakakaugnay ang pag-aalaga sa kalikasan at ang mismong pangkalahatang kalusugan ng ating mamayan? Bigla talagang na agad, ang bigat na agad ng tanong. Diretso na agad. Diretso na agad, wala nang paligoy-ligoy. Sige, Ma'am Queenie. Ayan. So actually po, parang very timely nito dahil talagang nararamdaman natin ang epekto ng kalikasan. No, itong climate change na nangyayari sa ating bansa. And actually, parang kahapon nga lang, ang lakas po ng ulan. Yes. No, dito din sa Metro Manila. Ayan. So actually po, very direct ang impact ng kalikasan or ng climate change, ganyan, sa nutrisyon at kaya nga may tinatawag tayo the health of our food depends on the health of our planet. Ayan. So, papaano nga ba? Unang-una po, saan nanggagaling ang mga kinakain natin? Ayan. So, unang-una, nasa ecosystem natin yan. So, dito natin nakukuha sa kalikasan natin kapag nagtatanim tayo, agriculture, fisheries, sa kagubatan, sa karagatan. Ayan. Ito po yung pangunahing source natin ng pagkain. At may epekto po kung ano yung quality ng ating environment sa magiging quality naman ng mga inaani natin. Ayan. So talagang direct po ang impact ng ganitong changes sa nutrisyon ng ating mga kababayan. Dahil nga po, di ba, magsisimula yan production. Sa Yes. production part, nandito nagtatanim, nang-aani, nangingisda, hanggang sa meron tayong transportation. So, from bago makarating sa mga plato po natin, talagang maraming pinagdadaanan. And along the way, pumapasok doon yung epekto po ng kalikasan. For example na lang, kapag bumagyo, naku, sira ang pananim. Correct. Sira, binabaha. Yes. Diba po? And then kapag tinatransport naman po natin ito para makarating sa mga market, let's say for example, talagang baha din yung dinadaanan. So yung transportation na di-delay. Correct. Yan. So kapag na-delay po, may pagkakataon na napapanis yung mga or inaani na nasisira. nasisira. So ultimately, nababawasan yung mga supply natin ng pagkain na bumababa na rin yung quality nila along the way. So Yes. talagang kailangang sama-sama po natin na tulungan na protektahan si inang kalikasan. Ang Okay. haba na pinagdadaanan mo, Sharon, Oo. bago dumating sa ating hapagkainan yung Correct. ating mga kinakain. Kaugnay nung unang tanong, Miss Queenie, sa gitna ng climate change at pagkasira ng kapaligiran, I think na-mention mo na rin to, paano po naaapektuhan yung ating food systems na siyang pinagmumula ng sapat na nutrisyon ng bayan? Ayan. So actually nga nabanggit na natin yung parang marami talaga yung pinagdadaanan nito bago makarating sa plato. And just a brief context po, actually nangunguna ang Pilipinas sa tinatawag na World Risk Index. World Risk Yes. Index. Sa World Risk Index 2015, lumabas po na top 1 ang Pilipinas sa most at risk sa disasters. Dahil bukod sa parte tayo ng Pacific Ring of Fire. So, ibig sabihin nun, mas mataas yung exposure natin sa mga geological hazards, sa Correct. bagyo, baha, galindol, Earthquake. earthquake, Pagsabog ng Bulkan, di ba? ayan, yes. Kasama yan. Yes. So, dahil nga po mas prone tayo sa ganitong mga hazards kung tawagin,
mas kinakailangan din na mas maigting sana ang ating mga inisyatibo pagdating sa agrikultura, fisheries, ganyan. So, actually din po kapag, for example, nagtatanim, yung direct effect nito na sabihin natin sa mga ani, ganyan. Kapag may tinatawag na gas emissions, for example. So, yung gas emissions po ng, for example, may food waste na tawagin. Kunwari po, pag kumakain tayo, kadalasan may mga naiiwan, ganyan. Opo. Correct. So, ito sa experience na lang po ng mga normal na sambayanan po natin, 'di ba? Hindi talaga maikakaila na may mga minsan talagang nakakapag-iwan tayo ng mga food waste. Yun nga lang po sa mga buffet. Yes, sa mga Talagang buffet. So, Parang mahilig ka mag-buffet. Masyado. nakikita ko ang daming tira. yun ang tatatapon. Tapos itatapon lang. Yes. And bakit ko po nabanggit si food waste? Kasi lahat tayo kumakain. Di ba po? Ang food waste, nagpo-produce ng methane. Na, for example, sa landfills area natin, dito natin pinagsasama-samang itapon ng mga food waste sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito po ay nagpo-produce ng methane na 25 times stronger or more potent than carbon dioxide. Yung gas emissions nito o yung epekto nito sa kalikasan. And actually nga sa Metro Manila lamang 2,175 tons ng food waste natin. Metro Manila pa lamang po ito. Grabe, no? Yes. Ang So, dami. yun yung mga gusto natin na sana sa atin na mga kababayan, kapag kumakain tayo, sapat lamang dapat. Ayun. So, syempre, kapag may mga climate change, gas emissions, naapektuhan na tuloy yung quality ng soil, ng lupa. So, ngayon, kapag naapektuhan yung quality ng soil, dito na din, syempre, yung mga harvest natin, maapektuhan. At ang quality po ng soil natin, at kung ito po ay apektado ng climate change, bumababa yung iron, yung zinc, ng naaani nating pananim. So, doon pa lamang po sa part na yun, direct na agad yung impact. So, ayun po. Okay, Miss Queenie, ano po yung nagiging epekto ng kakulangan ng pagkain at nutrisyon sa kalusugan ng mga kababaihan? Bali, mag-zero in na po tayo sa mga naapektuhan nito, mga kababaihan at mga bata at iba pang vulnerable sectors sa bansa. Ayan. Actually po, siguro hindi lang talaga kababaihan, pangkalahatan, ang epekto po ng quality ng kinakain natin na pagkain. Kasi iba po yun sa makakain lamang tayo ng sapat. Iba yung konsepto na kumain tayo ng may quality na food. And direct po in terms of stunting, makaka-apekto po yun sa possible Oo na nga. stunting, overweight, micronutrient deficiencies. Kaya nga, Underweight. yes, underweight. So, kaya nga po, actually, ang Philippines ay may tinatawag na triple burden of malnutrition. So, hindi lang isa ang problema natin sa malnutrition, tatlo. So, doon na po pumapasok si undernutrition, si overweight and obesity. Nako, lalo na po sa Pilipinas. Tumataas po ang prevalence ngayon ng overweight and obesity. Talaga. And micronutrient deficiency. So, dun po yung example na binanggit ko po kanina na yung, kumbaga, yung quality ng soil, ng karagatan natin, sa maaani na mas mababa ang zinc, iron. So, that's also an example of micronutrient na siyang makaka-apekto. Kapag yun yung kinonsumo natin na harvest, for example, mababa ang quality ng specific na food item na yon. So, kaya po meron tayong kalusugan at nutrisyon sa Magnanay Act na pumoprotekta talaga. Ito po yung RA 11148. Ito po yung pumoprotekta sa kalusugan at nutrisyon ng ating ng nanay at ang kanyang anak. So, yung first 1,000 days, dito natin, ito po yung tinatawag golden window of opportunity. Lahat ng posibleng inisyatibo na po pwede ninyong ipasok para mapangalagaan at ma-make sure na talagang holistic ang paglaki ng bata or ng anak, dito sa first 1,000 days dapat ipasok. So, kaya importante po, syempre, ang nagpapasusong ina, importante ang kalidad ng kanyang kinakain. At, of course, dahil yung direct din ng
kumbaga yung breast milk na quality nito, direct correlation sa kung ano ba estado ng health ng at nutrisyon ng Correct. nanay doon sa ibibigay niya na breast milk sa kanyang anak. So, ayun po. Yung follow-up lang, Yes Miss po. Queenie, no? Yung mga fast food na pagkain, processed food, which is yun ang mga kinakain ng mga toddlers ngayon, ano? Ayaw ng iba, ayaw ng mga masustansyang pagkain. Yun lang. Kaya walang magawa si nanay at tatay, kundi hotdog ang ibibigay. Paano po natin, kumbaga, mababago yung mindset, lalong-lalo na yung taste buds ng mga bata, na yung nutrition na very nutritious na pagkain ng kainin, hindi yung mga processed Fast foods food. or fast food. Ayan. Nako. Ayan. Actually, di ba po ang pagkain actually ng plants and vegetables ay mas mababa ang gas emission compared sa pagkain ng mga meat products. Ano po? Kaya isinusulong natin agad na sana maisabuhay or ma-practice ang pagsunod dun sa 10 Commandments at Pinggang Pinoy. Ano po yun Ayan. nga ba? Pwede po bang masabi nyo? Yung Ayan. 10 Commandments? And Pinggang Pinoy. Ayan. So, yung 10 Commandments po, para siyang commandments talaga. Oo. 10 itong commandments na to na kung susundin po natin, sustainable, masasabi, dahil nagfo-focus tayo sa equal distribution of food products. Kaya, MOVA ba yung principle, eat in moderation with variety and balance. So, itong dahil kapag sustainable ang ating food items at hindi lang puro karne, puro fast food, ganyan, mas na-make sure natin na bukod sa mas holistic din yung nutrisyon na nabibigay mo dun sa anak ninyo, nakakatulong pa kayo sa kalikasan dahil mas hindi mataas ang gas emission, na mas mataas po ang gas emission kasi sa mga meat products. Ganyan. So, sa mga nanay po, lalo na kung yung anak po natin, bata pa Picky lang. eater o mga Or ganon? sabihin natin na hindi, bata pa lang po ito. Nako, ito na po yung best time para sanayin natin Correct. yung palat ng ating mga anak. Pwedeng-pwede po natin itong ipasok, yung mga iba't ibang types ng pagluluto. For example, you see baby mahilig sa makukulay na colorful foods, for example. So, isingit natin. So, yung ginagawa nga po ng iba, for example, may mga gulay, yung mga gulay, pinapasok nila sa Carrots. loob ng bola ng kanin, for example. Parang tinitrik din natin, kumbaga. Opo. Or, papasok sa mga beverages, mga water-infused na fruit-infused. Yan, Magandang tip yun Water. siya sa mga Oo. nakikinig na Na may mga toddlers. yes. Yes. Or mga shake, yung mga fruit shakes. Gamitin po natin, wag po yung mga powdered na version. Dapat po yung fresh fruits, ganyan. Or, yun po, magandang habang bata pa talaga, talagang practicein na, sanayin na ang ating mga anak na kumain at ma-expose sa fruits and vegetables or yung tamang pagkain. Kasi mahirap na po ito na, kumbaga, ma-alter pag lumalaki or Yes. tumatanda tayo. Kasi pag nasanay siya, Nasanay, yun na yung opo. gusto niya eh. Mm-mm. Kaya Yes po. kung hindi siya sanay sa gulay, hindi healthy ang kanyang kakainin. Totoo. Miss Winnie, kanina nabanggit mo yung triple burden of malnutrition. Yung National Nutrition Council ba, may datos ba kayo kung ilan ba yung lalaki at babae, for example, na obese or undernutrition, overnutrition? May datos ba kayo? Actually, we don't have yung specific na for overweight, obese. Overweight, sorry. Kasi nakadepende po tayo din sa datos na kinukuha ng from ENNS, ng DOST-FNRI. Sila po talagang kumakalap ng impormasyon about the current prevalence ng stunting, Yan, stunting, undernutrition, overweight and obesity, na actually itong recent 2025 na updating ng nutrition survey, ang stunting po natin ay 25.3%. Ang laki, no? At yes, tumaas po ang ating stunting. Same with overweight and obesity. Ayan. So, as much as actually po yung sa
mga overweight and obesity, I think may mga initiatives din naman po ang mga local government no in response. Actually dito sa QC, parang mapapansin natin sa mga karinderya, may mga nutrition facts parang may calories na nakalagay sa fast food, yung pagbibili po tayo sa within QC. I think naging ordinansa po 'yun naman sa QC na lahat ng karinderya, ng fast food ay mag-reflect ng calories sa menu nila. Regarding ma'am sa stunting, Yes po. kumbaga, pag medyo maliit pa siya, kumbaga, nakikita natin na hindi siya lumalaki, kumbaga, pandak siya. Pwede pa bang baguhin yun? Kumbaga, ma-reverse? Anong age na pwedeng ma-reverse yung stunting? Ayan, actually, doon na papasok si first 1,000 days. Kasi may tinatawag tayong irreversible impact. Kapag lumagpas tayo doon sa Anong window na yun. Yes. Opo. First 1,000 days po yun. So, ng bata, talagang dito, kaya parang medyo aggressive yung kung mapapansin po natin, aggressive talaga kami sa pag-advocate na dapat sa first 1,000 days, ipasok natin lahat ng initiative para mapigilan po ang stunting ng bata dahil meron tayong past that age, doon na si irreversible impact ng stunting. And what we can do from then on is to just improve yung health and nutrition status na iyon from that stage kasi may irreversible impact na po Kumbaga, wala paglagpas. na. Kung hindi po natin, kung napabayaan natin ang nutrisyon ng baby or ng bata, for 1,000 example. days is 3 months? Yes. First 1,000 First days, hindi. 1,000 days, 2 years. 2 siya, years. Yes, Ah. 2 years. Kaya napakahalagang tutukan talaga Yes, ng tutok talaga dapat. bawat isa yung first 1,000 days. Kagaya nga ng nabanggit mo na malaki ang epekto nito sa, lalo na doon sa anak na Yes. binubuhay pa Yes. lamang ng mga magulang. Kaya wag nyo pa iinumin ng Coke. Minsan ang nakikita ko, 1-year-old pa lang, Oh pinainom na ng Coke. Meron na po agad. Oo. Nako, at risk sa obesity. Diyos ko. Kaya mahalagang ma-implement fully Ma'am Queenie, yung kalusugan at nutrisyon ng Sa Magnanay Magnanay. app. Sige po. Maraming salamat po Miss Queenie sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala muna nating puputuli ng ating talakayan. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, alamin naman natin kung paano tinutugunan ng NNC ang malnutrisyon. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsip ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang
Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para sa pagpapatuloy ng ating episode na Kalusugan at Kalikasan Alagaan para sa Nutrisyon ng Bayan ay kasama pa rin po natin si Miss Queenie Kyle Wapericua mula sa National Nutrition Council. At panglima pong tanong, paano po tinutugunan ng NNC ang hamon ng malnutrisyon sa pamamagitan po ng mga programang nagsusulong ng sustainable at climate resilient food systems. Pero parang nahagingan nyo na po ito, pero sige po. Okay. Yes po. Well, sabihin, ipasok na din po natin yung tulong natin or suporta po natin sa mga nutrition-sensitive programs na kung saan papasok na dito yung iba't ibang sektor. Like for example, Department of Agriculture. Actually, they have yung CRA na Office in Climate Resilient Agriculture Office. So, ito naman po yung, under na to, may programa sila, yung IMIA, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. So, ito yung tumutulong na magkaroon ng climate resilient farming, fisheries. So, yung mga ganito inisyatibo po ng ating mga ibang ahensya ay sinusuportahan po natin ito. So, yan lamang po ay sa DA. So, kami din po ay sumusuporta sa mga biofortified na crops or biofortified na mga pananim. So, for example, we have vitamin A rich na sweet potato, zinc rich na kanin. Yan. So, actually, yan naman po ang papasok dyan, yung field rice. Yan naman yung IRI. Ayan. Yes, the international. Siguro mahal yun. Ano? Actually po, sa Pilipinas, ongoing pa yung kumbaga Hindi pa nabibili. tatanim ganun. Nitong 2026 lamang po nagsimula very yung good. ganong collaboration with PhilRice, IRI, Harvest Plus. So, hindi pa talaga siya natin fully mabibili sa market. Pero ngayon, sinimula na po natin na biofortified with iron and zinc ang ating rice. Para pagka kasi ngayon po na-distribute na sa mga farmers or sa mga piling farmers pa lamang, baka in the near future, makita na natin to sa markets. Sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, yes po. Abangan natin yan. Abangan po natin yun. And of course, we also advocate once again yung paggamit or pag-practice po ng yung nabanggit ko po kanina, yung Pinggang Pinoy and the 10 Commandments, kasi ito po nagsusulong to ng sustainable na diet or ito yung proper nutrition and sustainable nutrition to our Filipinos, Filipino people po. So, yun po yung sa... Paano po naman, kunyari, medyo mahirap ang isang pamilya. Ito lang ang kaya niya. Ang mahal-mahal ngayon ng mga healthy foods. Paano po, ano yung mga suggestion nyo na pwede nilang pagkainin o ulamin for the whole week? Ayun. So, actually, dito na po papasok yung pagtatanim. Ayan. So, actually po, kung kakayanin po at kaya naman sa bakuran or kung wala pong bakuran, mga paso, ano po, dahil po pag nagtanim tayo, nakakat natin, napuputol natin yung from production, transportation, ano po, tsaka yung grocery na part, yung marketing stage, yan. So, nandito agad tayo sa nasa likod mo lang yung source mo ng food. Yes, easily available. So, at least kapag yung ganun pong pagtatanim, mas masisiguro po natin na mas kalidad kasi naiwasan niya yung iba't ibang process. Yung, di ba po, minsan lalasog-lasog ang during transportation ng mga gulay, prutas. So, yun po, isa po yun talaga sa sustainable practice. Ang pagtatanim, paggamit ng mga paso sa kanilang bahay. Thank you, Miss Queenie. Ano naman po yung mga localized na programa ng NNC na nagtuturo sa mga komunidad kung paano alagaan ang kalikasan habang nagpaparami ng ligtas at lokal na pagkain? Nakikipag-ugnayan po ba kayo sa mga local government units natin sa buong Pilipinas? Yes po. Actually, we have ang NNC, ang structure po kasi ng NNC, we have the central office. And then we also have regional offices to all Alawak din pala ng regions. NNC. Yes Lahat po. ng regions. Yes, lahat
lahat ng regions po. So dito, sila naman po yung mga regions natin na directly na nakikipag-meet sa LGU, provincial, city, municipal. So through this, pinapaigting po natin yung advokasya po natin na mag-promote ng mga sustainable practices through mga technical supports. Ganyan. Kaya nabanggit ko po, for instance, hindi naman po ito galing sa NNC, pero na yung sa Gardenator project ng Isabela City, Basilan, galing po ako dun last time, and actually parang during one of the meetings with the LGU and the region, nabanggit po na nagsasagawa na sila ng Gardenator project, ganyan, na kung saan may mga malalaking timba naman, hindi lang paso, timba yung ginagamit nila, pinapasukan nila yun, din sila nagtatanim ng iba't ibang gulay. Yes, sa na-visit din ng aming team ni Sharon yung Basilan because they are applying for a God Local Learning Hub. Regarding naman po dun sa pakikipag-collab, how about po ang Department of Education? Nakikipag-cooperate ba sa mga schools naman? Kanina, LGUs, sa mga schools po. Ano po ang mga Yes po. programa nyo? Actually po, for the pagdating naman po sa collaboration with the DepEd or Department of Education, they are actually part of the NNC Technical Committee and Governing Board, and through that, pinag-uusapan po yung mga iba't ibang activities or pinag-uusapan yung iba't ibang programa na pwedeng makipag-collab ang NNC. And kami po, in support lang talaga, advocacy support, technical support, pagdating sa DepEd projects. Pero dahil nga po may sarili silang mandato, ibang ahensya po ito, meron po silang kanilang iba't ibang programa naman na para naman sa mga school children, yung mga school feeding, yun po. Okay. Nako. Maraming salamat po, Miss Queenie, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ngayon naman, ay babalikan muna natin ang Yes. say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, ano kaya ang paalala nito tungkol sa ating kalusugan? Ito ay say ni Lonely Mia. Oh Mia, why are you so lonely? Mula sa ating Godvocates Community Facebook group. Ang malinis na hangin, ligtas na tubig at masustansyang pagkain na ibinibigay ko ay mahalaga sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. Kapag inalagaan mo ako, mas mapoprotektahan mo rin ang iyong sarili, ang iyong pamilya at ang susunod na henerasyon. Wow! Ang ganda naman ng may pagkamakata. Okay. Ito naman po ang say ni Queenie Rose Atip mula sa PCW Facebook page. Para sa akin po, ang kalikasan ay pinapaalalahanan tayo na patuloy alagaan ang ating kalusugan. Anumang sakit o karamdaman natin ay may sagot ang kalikasan. Kaya't kung ito ay ating pababayaan, apektado ang ating kalusugan. At kung atin itong pangangalagaan, paniguradong tayo rin po ang makikinabang. Say naman ni Christian Ibana, I think lagi ito nakikinig sa atin, kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, ang paalala nito ay tungkol sa ating kalusugan ay ang kalusugan ng tao ay nakasalalay sa kalusugan ng kalikasan. Alagaan niyo ako para sa inyong sariling kaligtasan at kinabukasan. Ito naman po ang say ni Reynante Sofera mula sa ating official Viber channel, libreng serbisyong pangkalusugan ibigay sa mga mamamayan upang likas na kayamanan ay mapagyaman. Say naman ni Sean Kyle Flores, ang pangangalaga sa kalikasan ay malaking tulong upang magkaroon tayo ng mas ligtas na kapaligiran. Kung tayong lahat ay tutulungan, mas magiging maayos ang ating kapaligiran at mababawasan ang epekto ng global warming kaysa magreklamo tayo ng walang ginagawang aksyon. At ito naman po ang say ni JP Barcelona. Wow! Kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, siguro ang paalala nito ay ang kalusugan ko ay kalusugan mo rin. Dahil ang
Environmental balance ay mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng ating mental at physical health. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lang tungkulin para sa ating kapaligiran, kundi isang investment sa kalusugan at kapakanan ng kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon. At say naman ni Isabela Aguirre mula sa Viber, naku, isang masugid na tagapakinig din po natin. Ang haba, the health of our environment reflects English? our own health as individuals. With this, if nature had a voice, it may remind us that for both of us to flourish, we must take care of one another. We as people have the capability and responsibility to nurture the world around us, and in turn, the environment provides us with our needs to live in the first place. As many of us have been both neglecting and even abusing nature, we have been rightfully reaping what we have horribly sown. One of many examples include how humans have driven the current severity of both global warming and climate change. Humans have greedily overconsumed what nature has generously provided for so long, and nature can be seen and felt crying out for help before it is too late for us all. Nature and humans can both live and flourish together in harmony, and it is time to listen and heed its guidance for our collective betterment. And I thank you. Okay? Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Bilang pagtatapos. Bilang pagtatapos, Miss Sharon, ano po ang inyong say sa insights ng ating mga ka-TNK, Ma'am Queen, kanina? At ano po ang mensahe ninyo sa publiko upang hikayatin silang makiisa sa pangangalaga ng kalusugan at kalikasan para sa kaunlaran ng bayan ngayong Nutrition Month? Ayan, so lastly po, Happy Nutrition Month once again to our listeners, ka-TNK. And unang-una po, caring for the environment is like caring for your family and for your health. Ayan po, so i-practice na po natin yung mga, let's all reduce our food waste. Ayan, and practice ang proper diet, proper and sustainable diet po. And let's keep it simple. Ano po, let's choose local, fresh and sustainable fruits and vegetables and other meat products po. And again, this is everyone's responsibility. Ano po, sama-sama po tayo sa pagprotekta ng ating kalikasan dahil ultimately po, healthy diet is healthy planet. So yun lamang po. And again, magandang hapon and Happy Nutrition Month.
Okay, muli maraming salamat po kay Miss Queenie Kyle Wapericua sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagdalaw mismo dito po sa ating studio. Siya po ay ang Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council at marami pong salamat uli, Ma'am Queenie, at maraming salamat Thank you, din Ma'am po Queenie. sa mga kapwa advocates natin sa NNC. At para naman sa ating bulletin board, open na po sa publiko ang registration para sa Day 1 ng Anti-Trafficking in-Person Summit with non-governmental organizations and the private sector na may temang Survivors Trend Towards Recovery, Renewal, and Reform. Ito ay gaganapin online via Zoom sa July 30, 2026. Next week na po ito. Tampok sa summit ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states, government agencies, non-governmental organizations, survivor leaders, the private sector, international organizations, academia, and development partners upang magbahagi ng mga good practices at palakasin ang pakikipagtulungan laban sa human trafficking. Para magparehistro, bisitahin po natin yung link na nakikita nyo po sa inyong screen o iscan ang QR code na nakikita nyo rin po sa inyong mga screen. Samantala, ang Day 2 naman ng summit sa July 31 ay para lamang sa mga invited participants. At sa punto pong ito mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po yan ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na katuwang natin po sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdea-Villa at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team. Tandaan, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang usapin ng kapaligiran. Ito po ay usapin din ng kalusugan, nutrisyon at kinabukasan ng bawat Pilipino. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Kaya ngayong Nutrition Month, maging bahagi tayo ng pagbuo ng mas malusog, mas matatag at mas lunti ang Pilipinas. Kalusugan at kalikasan alagaan para sa nutrisyon ng bayan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Miss Honey Castro, ako po si Kim Harold Pehi. Happy Nutrition Month po sa ating lahat. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng ahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niyang di matat